Maraming hindi gustong manalo si Donald Trump ng ilang mga opisyal sa China dahil sa mga patakaran niya na nakakaapekto sa ekonomiya at relasyong panglabas ng dalawang bansa noong siya pa ang Pangulo ng Estados Unidos. Sa kanyang termino, nagpatupad si Trump ng mas maigpit na patakaran laban sa China, kabilang ang pagpataw ng mataas na taripa o taxes sa mga produktong mula sa China. Layunin ng mga hakbang na ito na bawasan ang pagdepende ng US sa mga produktong Chino at protektahan ang lokal na ekonomiya ng Amerika. Bukod dito, naging matindi rin ang retorika ni Trump laban sa China, lalo na sa mga issue gaya ng teknolohiya at cybersecurity. Ito ay dahil sa pangambang posibleng maging banta sa seguridad ng Amerika ang kumpanya ng mga Chino, gaya ng Huawei. Ang ganitong uri ng pagtrato sa China ay nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Kaya't maaaring hindi pabor ang ilang opisyal ng China at maging si Xi Jinping sa pagbabalik ni Trump sa kampanya riyan dahil sa kanyang posibleng pagpapatuloy ng maigpit na patakaran na maaaring makaapekto sa kanilang ekonomiya at internasyonal na pakikitungo. Maraming patakaran si Donald Trump na hindi nagustuhan ng China dahil nakakaapekto ito sa kanilang ekonomiya at diplomatikong relasyon sa Estados Unidos. Narito ang ilan sa mga pangunahing patakaran. Una, trade war o digmaang pangkalakalan. Si Trump ay nagpapatupad ng mataas na taripa o buwis sa maraming produktong inaangkat mula sa China. Layunin ng patakaran na ito na bawasan ang pag-angkat mula sa China at hikayatin ang mga kumpanyang Amerikano na manupaktura sa US o sa ibang bansa. Bilang ganti, nagpatupad din ang China ng taripa sa mga produktong mula sa Amerika, kaya't lalong uminit ang tensyon. Ikalawa, pagbabawal sa teknolohiyang Chino. Pinagbawal ni Trump ang ilang teknolohiyang Chino kabilang ang Huawei at TikTok sa Amerika dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Pinaniniwalaan ni Trump na maaaring gamitin ng China ang mga kumpanyang ito upang mag-espiya sa Estados Unidos. Dahil dito, pinigilan ng ilang administrasyong Trump ang paggamit ng mga produktong mula sa mga kumpanyang Chino sa mga ahensya ng gobyerno at nagbigay babala rin sa mga pribadong sektor na umiwas sa mga ito. Ikatlo, pagsuporta sa Taiwan. Ikinikilala ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo, ngunit nagpakita si Trump ng suporta sa Taiwan sa pamamagitan ng pagbebenta ng armas at pakikipag-ugnayan sa gobyerno nito. Nakita ng China ito bilang paglabag sa kanilang prinsipyo na One China Policy at itinuturing itong panghihimasok sa kanilang panloob na usapin. Pang-apat, pagbatikos sa China sa COVID-19 pandemic. Sa gitna ng pandemya, tinawag ni Trump ang COVID-19 na China virus at pinanagot ang China sa pagkalat ng sakit. Nagdulot ito ng sama ng loob mula sa mga opisyal ng China dahil nakakaapekto ito sa kanilang reputasyon at relasyon sa ibang bansa. Ang mga patakaran na ito ay pabor sa Pilipinas at sasang-ayon din si BBM o si PBBM, maging ang mga kaalyadong bansa ng US sa Asia tulad ng Japan at South Korea, lalo na ang Taiwan, na pangunahing supplier ng semiconductor ng US pagdating sa teknolohiya. Kaya lalong mangangamba ang China at masusubukan nila si Donald Trump na buo ang loob pag nagdesisyon ng gyera kontra sa kanila. China. Ang mga patakarang ito ay nagdulot
ng matinding tensyon sa pagitan ng US at China noong administrasyon ni Trump. Kaya maaring sa pagbabalik ni Trump, at ito na rin ang dahilan kung bakit maaring hindi pabor ang China sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan.